So, magandang umaga po sa lahat, mga kapatid. Binabati ko ho kayo ng isang napakagandang umaga ho dahil mabuti po ang Diyos sa buhay natin, mga kapatid. Amen? Sabi ho yung iba, ang mga tao ngayon or yung ibang bansa ngayon is, sabi, nandun sila sa critical na kalagayan na sabi nga ho, nagpapanik sila. Pero tayo ho dito is malayang malaya pa ho. Amen? Tayo po ay nakapag-samba pa ho, nakalapit pa sa Diyos na sabi walang inaalala. Amen? Kaya sabi, mapalad tayo mga kapatid, sapagkat sabi, binibigay ng Diyos kung ano yung pangangailangan natin. Amen? At ibinibigay ng Diyos kung ano yung mas makakabuti ho sa atin. Amen? So, sa umaga pong ito, binabati ko po ang lahat na magandang umaga. Amen? So, yun po, sabi ko nga ho, share ko lang ho na yung buong linggo ko ho is masaya ho ako. Sabi sa kabila ho ng mga nararanasan ho natin, bilang isang mananampalataya, sabi, pag ikaw ay nasa Diyos na, sabi, hindi ho sure na okay ka na, maayos ka na, wala nang pagsubok, wala nang problema darating sa iyong buhay. Amen? Then yung nakikita ko sa kapaligiran, marami hong mga kapatiran din ho na affected. Amen? Nahihirapan din sa sitwasyon nila. Sabi, marami hong nawalan ng trabaho. Amen? Nasabi, may mga family problem. Amen? Sabi ho, bilang kapatid ho sa pananampalataya, syempre sabi, may care ka ho eh. Amen? Inaalala mo rin ho yung mga kapatid mo. Pero sabi, kung kilala nyo ho yung kalagayan nyo sa harapan ng Diyos, sabi nga ho, hindi ho tayo dapat mangamba. Amen? Kasi ho, kung kilala natin yung sarili natin sa harapan ng Diyos, sabi, alam natin na the best pa rin yung way ni Lord. Amen? Alam natin na may mga bagay sa buhay ho natin na pinapahintulutan ng Diyos na mangyari. Amen? Kasi kasama ho yun sa paglago natin. Amen? Bilang isang Kristiyano. So ako ho, hindi ho ako, itong buong linggo, hindi ho ako nangamba na baka kung ano nang mangyari ho sa atin, ano nang mangyari sa kapatiran. Kasi ho, naniniwala ho ako na mas makapangyarihan ho ang Diyos. At sabi, wala hong imposible sa Kanya. Sabi nga ho, kung paano ko iniisip yung mga kapatid ko sa pananampalataya, yung family ko, na para matulungan sila, di ba? Kung paano ko sila iniisip, sabi ko, mas higit pa yung Lord. Kasi sa Diyos nagmula sila eh. Amen? Sa Diyos tayo nagmula and sabi, si Lord ang bahala sa kanyang nilikha. So, hindi na ako para mag-alala pa. Dahil alam kong kasama ho natin ang Diyos. Amen? At hindi niya ho tayo pababayaan. Sa kabila ho ng mga nararanasan ho natin ngayon, sabi ho, ang buhay ho ng isang Kristiyano, sabi palagi hong may kasamang pagtitiis. Amen? Pagtsatsaga. Sabi wala hong Kristiyano na sabi hindi nagtitiis, hindi nagtsatsaga. Wala hong Kristiyanong hayahay. Amen? Sabi ho, ang buhay ng isang Kristiyano ay punong-puno ng kahirapan. May babasahin po ako sa inyo. Sabi, despite po sa buhay ng isang Kristiyano, sabi, kahit yung pinakamagandang panahon sa buhay niya, amen? Sabi, punong-puno pa rin ng kahirapan. Amen? Pero sabi, hindi ka dapat mabahala, mga kapatid. Hindi dapat tayo mabahala kasi, sabi, ang kasama natin o ang katulong natin ay ang Diyos na buhay. Amen? Basahin po natin sa Psalms. Sabi po sa Psalms, sabi po dito sa Psalms 90, 90 verse 10. Sabi po dito, ang buhay namin ay hanggang 70 taon lang. O kung malakas pa ay aabot ng 80 taon, 80. Amen? Ngunit kahit ang aming pinakamagandang taon ay puno ng paghihirap at kaguluhan. Amen? Talagang hindi magtatagal ang buhay namin at kami ay mawawala. Amen? So,
Yung Biblia ho mismo ang nagsasabi, mga kapatid. Nasabi, sa buhay natin bilang isang Kristiyano, sabi, kasama ho yun. Kasama po yung mahirapan, kasama po yung magtiis tayo. Amen? Sabi po dito, sabi ni, sino ba author na ito? I think si Moses. Sabi dito, ipaunawa nyo sa amin, sabi sa verse 12, sabi, ipaunawa nyo sa amin na ang buhay namin ay maiksi lang. Amen? Upang matuto kaming mamuhay ng may karunungan. Amen? Sabi yung mga nangyayari ho sa atin, dito sa kapaligiran, sabi, natural lang ho yun. Kasama ho yun sa buhay natin. At hindi natin siya pwedeng katakutan. Amen? Hindi ho tayo pwedeng mangamba. Bakit? Sabi, yung mga bagay na yon, nasabi, yung pinaglalabanan ho natin, yung pakikibaka ho natin araw-araw. Sabi, isa din ho yun sa sangkap upang tayo po'y maging banal, sakdal, men, karapat-dapat sa harapan ng Diyos. Men, sabi, kung hindi mo pagdadaanan yung mga bagay na yon, sabi, baka hindi ka totoong Kristiyano. Men? Kaya sabi, church, dapat ho ba tayong mangamba? Dapat ho ba tayong matakot? Sabi, sa balita pa lang, pagka nakinig ka ng balita o nanood ka ng balita, sabi, nagbibigay ho kagad ng takot yun. Paano na kaya to? Anong gagawin namin? Paano pag nagkagera? Diba? Sabi ho ng Bible, huwag niyong isipin eh. Men? Sabi, sapat na yung binigay sa inyo sa araw na ito. Sabi, kung ano yung pinapagawa sa inyo sa araw na ito, yun lang yung gawin nyo. Ano po ba yung pinapagawa sa atin ng Diyos sa araw-araw? Ang paggawa ng mabuti. Amen? Paggawa ng mabuti sa kapwa. Sabi, pag binigyan ka ng buhay ng Diyos, sa isang umaga, gawin mo kung ano yung purpose mo. Sabi, yung purpose mo is yung pagsunod sa kalooban ng Diyos. And sabi, kapag inuna mo ang Diyos, sabi, lahat ng pangangailangan mo ay kaya niyang i-provide. Amen po ba? Ganun ho si Lord. Ganun ho si God. Sabi, sometimes nakakalimutan natin kung ano yung purpose talaga natin dito sa mundo. Amen po ba? Sabi, binuo tayo ayon sa wangis ng Diyos. At kung paano ho kumikilos ang Diyos, ganun din ho dapat tayo. Dahil sabi nga tayo po ay refleksyon ng Diyos. Amen? Kaya sabi, okay lang yun kapatid. Okay lang na may nararanasan ho tayo minsan kabigatan, pagsubok. Amen? Alam niyo ho yung magandang balita? Alam niyo ho yung good news? Sa kabila ng nararanasan natin. Sabi, hindi tayo tulad ng ibang mga walang Diyos. Bakit po? Kasi may pangako ho yung Diyos sa atin eh. May promise po siya. Nasabi, kapag ikaw ay sumunod at sumampalataya sa Kanya, sabi, ano man ang iyong pagdaanan, gaano man kalaki, gaano man kabigat, sabi, meron kang maaasahan. Amen? Meron tayong Diyos na tutulong sa atin. Amen? Sabi po dito sa Psalms 34, verse 19. Sabi dito, marami ang paghihirap ng mga matuwid. Ngunit, inililigtas sila ng Panginoon sa lahat ng ito. Amen? Sabi po dito, sila'y iniingatan ng Panginoon at kahit isang buto nila ay hindi mababali. Amen? May pangako ho ba ang Diyos sa atin, mga kapatid? Nasabi, hindi niya tayo pababayaan. Sabi, sa kahit anong sitwasyon ng buhay natin. Kahit anong pagdaanan ho natin, mga kapatid. Sabi, may pangako ho ang Diyos na pwede natin panghawakan. Sabi nga ho dito, kahit yung buto natin, hindi niya hayaang mabali. Amen? Kung yun ay totoo kang sumasampalataya sa Diyos, iingatan ka ng Diyos. May isang salita ho ang Diyos at paulit-ulit nating naririnig sa palpito na ang Diyos ho hindi marunong sumira sa kanyang pangako. Nasabi, kaya lang ho tayo nakakaranas ng mga, sabi, hindi magandang bagay sa ating buhay. Ano po?
Kasi minsan kasalanan din ho natin. Pinapagawa sa'yo ng Diyos, gawin mo lang kung ano yung disenyo mo. Gawin mo kung ano yung purpose mo. Pero sabi, sometimes tayong mga tao, sabi, marami tayong way. Marami tayong ginagawa na sabi, hindi naaayon sa kalooban ng Diyos. Eh? Sometimes magtatanong tayo, Lord, kulang pa ba yung ginagawa ko? Nag-church naman ako, nagsisimba ako, nananalangin, nagbabasa ng salita ng Diyos, pero bakit nangyari sa akin to? Eh? Sabi nga ni Pastora, na-check mo na ba yung puso mo? Men? Sabi nung nakarang preaching, na-test na ba natin yung puso natin? Na-check na ho ba natin? Tama ho ba yung laman? Men? Sometimes, akala ho natin, bilang mga Kristiyano, ito yung sinasabi natin na huwag ho tayong maging kampante. Men? Nasabi, kailangan natin palagi ng pagpapakumbaba. Kasi sabi, hindi natin alam yung buhay natin. Ang Diyos ang nakakaalam. Sabi, akala natin, okay na tayo, nagsisimba tayo, nagbabasa ng salita ng Diyos, nananalangin. Pero deep inside, sa laman ng ating puso, sabi, merong kakaiba. May karumihan pa. May maling desire. Kaya sabi, nangyayari ho sa atin yung mga bagay na hindi dapat nangyayari sa atin. Minsan tatanungin pa natin, questionin natin Diyos, Lord, bakit nangyari sa akin to? Sabi, ang una dapat natin tanungin yung sarili natin. Bakit nangyari sa akin to? Ano ba yung pagkukulang ko? Ano ba yung nagawa kong mali? Men? Kasi sinasabi ng Biblia o sinasabi ng Diyos na sabi walang negatibong bagay ang nagmumula sa Kanya. Amen? At sabi, hindi gusto ng Diyos na mapahamak yung Kanyang nilikha. Sabi nga tinawag pa tayong mga anak. Sabi, meron bang magulang na gustong mapahamak ang anak? Wala ho. No, sabi, bakit nagkakaroon ng ganun sa ating buhay? Bakit nararanasan natin yon? Yung mga unexpected na nangyayari sa ating buhay na hindi maganda. Sabi, check ho natin yung puso natin. Amen? Sabi ho ng Biblia, sabi ng Diyos, ang Diyos ay nakatingin sa ating mga puso. Hindi po natin siya malilin lang. Ni hindi ho tayo makakapagtago. Amen? Sabi, alam niya ho yung kilos at galaw ho natin. Alam niya ho yung iniisip natin. Alam niya ho yung nilalaman ng ating puso. Amen? Kaya sabi, hindi ho tayo makakapagsinungaling sa Diyos. Hindi natin siya kayang takbuhan. Amen? Sinasabi ho natin na okay tayo sa harapan ng Diyos, pero deep inside, sabi, nakikita ni Lord yung puso mo. Sabi ni Lord, may bulok pa may dumi pa. Amen? No, sabi, anong dapat mong gawin? Sabi doon sa kanta, sabi, ang alay ko'y pusong basag. Amen? At nagpapakumbaba. Amen? Sabi yun yung gusto ng Diyos. Yung sabi, tanggap mo na may mali sa'yo at handa kang magpaayos, magpatama. Yun po yung tinatawag na pagpapakumbaba. Amen? Lumalapit ka sa Diyos dahil alam mong hindi ka perpekto. Lumalapit ka sa Diyos dahil alam mong siya lang yung makakaayos sa'yo. Amen? Yun po yung gusto ng Diyos. Yun po yung hinihintay ng Diyos sa atin. Kaya minsan napapansin niyo meron tayong mga panalangin. Meron tayong mga samo sa Diyos na hindi natin, nasabi hanggang ngayon hindi pa rin dinidinig ng Diyos. Bakit hanggang ngayon hindi pa rin binibigay ng Diyos? Active naman ako tuwing linggo. Amen? Nandiyan naman ako tuwing gawain. Sabi nga, yung iba nagpa-prayer and fasting pa. Pero sabi, bakit may mga dalangin, di ba, may mga samot dalangin na hindi pa rin dinidinig ng Diyos hanggang ngayon? Kasi nakikita ng Diyos, ulitin po natin, na sabi, may hindi pa tama sa ating puso. Ayan, sabi, may dapat pang tanggalin. May dapat pang ayusin. Amen? Now ngayon, pupunta ho tayo sa ating topic ngayon. Sa Matthew 15, punta ho tayo sa Matthew 15. Para mas maintindihan pa ho natin, mas maunawahan pa ho natin.
Amen? Ito ho, connected din ho ito sa turo ni Pastora last week. Diba? Sabi, kaya i-check nyo yung mga puso nyo. Kung pure ba yung laman yan? Malinis na ba talaga yan? Amen? Sabi, kung hindi pa, kailangan mong magpakumbaba sa harapan ng Diyos. Kailangan mong lumapit sa Diyos. Amen? Dahil siya lang ang makakapaglinis at makakapag-ayos ng iyong pusong basag. Amen? Punta tayo sa Matthew 15. Last week, sabi, tinuruan ho tayo ng ating Panginoong Hesus. Diba, sabi, kung paano natin mapagtatagumpayan yung mga hirap, pagsubok sa ating buhay. Tinuro po ng ating Panginoong Hesus kung paano natin siya mapagtatagumpayan. Sabi, sa oras ng kaguluhan, kagalumihanan, na ating nararanasan sa ating buhay, sabi, kanino ka lang dapat tumingin? Sa Diyos. Amen? Sabi, kahit gaano kabigat yung nararamdaman mo ngayon, kahit gaano pa kalaki yung daladala mo, sabi, kung ipapaubaya mo sa Diyos, kung magpo-focus ka sa Diyos, sabi, mapagtatagumpayan mo yun. Amen? Yun po yung tinuro ng ating Panginoong Hesus. Na huwag kayong mabalisa. Amen? Huwag kayong mangamba. Sabi, hindi ho tao yung pinagsasambahan nyo, kundi Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sabi, may-ari ng langit at lupa. Amen? Naglalang ng sanlibutan. Amen? Sabi, doon pa lang ho, dapat alam nyo na hindi na kayo magdadoubt pa sa kung ano man yung kayang gawin ng Diyos. Amen? Sabi, sa Diyos lang kayo tumingin. At sa Diyos nyo makikita yung sagot. Amen? Kaya punta ho tayo ngayon sa verse 15. Di ba? Matthew 14 ho tayo nung nakaraan. Then now, punta ho tayo sa Matthew 15. Amen? Matthew 15 verse 1. Sabi po sa Matthew 15, basahin ho natin mabilis. Yan dito. Sa verse 1, nandiyan ako ya. Sabi po dito, babasahin lang natin na mabilis. Sabi, pagkatapos noon, lumapit kay Jesus ang ilang mga pariseo at mga tagapagturo ng kautusan. Galing sa Jerusalem, tinanong nila si Jesus. Amen? Makinig po mabuti, church ha. Focus po muna. Amen? Sabi dito sa verse 2, bakit nilalabag ng mga tagasunod mo ang tradisyon ng ating mga ninuno? Hindi sila naguhugas ng kamay bago kumain. Amen? Sabi, dumating daw yung mga pariseo upang tanungin si Jesus. Sabi, bakit nyo nilalabag? Diba? Ang tradisyon nating mga tao. Sabi, bakit hindi kayo naguhugas ng kamay bago kumain? Sabi sa verse 3, sumagot si Jesus sa kanila, at kayo, bakit ninyo nilalabag ang utos ng Diyos? Dahil sa inyong mga tradisyon. So may ribat ho si Jesus. Binalik ko sa kanila ni Jesus yung tanong. Sabi, sa verse 4, halimbawa sinabi ng Diyos, igalang nyo ang inyong mga magulang at ang lumapastangan sa kanyang mga magulang ay dapat patayin. So yun po yung kautusan ng Diyos. Amen? Nasabi, honor your mother and father. Nasabi yun, sino man lumapastangan sa kanilang magulang ay dapat patayin. May ibinabahong kautusan ng Diyos na ganon sa kanila. Amen? That time. Sa verse 5, ngunit itinuturo naman ninyo na kapag sinabi ng isang anak sa kanyang mga magulang na ang tulong na ibibigay niya sana sa kanila ay nakalaan na sa Diyos. Hindi na niya kailangang tumulong sa kanila. Pinawawalang halaga ninyo ang utos ng Diyos dahil sa inyong mga tradisyon. So makikita ho natin, church, yung mga Pharisees, di ba? And Sadducees. Sabi sila po ay nagtuturo na sabi ng naayon lang sa sarili nilang kalooban. Turo ng tao. Sabi, nagtuturo sila, mas pinapahalagahan nila yung turo ng tao kaysa sa turo ng Diyos. Sabi, bakit hindi kayo naghuhugas ng kamay bago kumain? Ayan? And then nirebat sila ni Jesus. Bakit yung pinapahulang halaga ang utos ng Diyos? Ang sabi ng Diyos, ibigin nyo ang inyong mga magulang. Pero inuutos nyo sa mga tao, tinuturo nyo sa mga tao na sabi, yung itutulong nyo sa inyong magulang, ibibigay nyo na lang sa church. Sabi, pag itinulong nyo daw sa church, okay na yun kasi binigay nyo naman sa Diyos. So, hindi na nila kailangan tumulong pa sa
kanilang pamilya. Amen? Nangyayari ho ba sa atin ngayon? Sa panahon natin ngayon? Yes po, nangyayari ho sa panahon natin ngayon, mga kapatid. Diba? Karamihan po, ito hindi naman ho sa hinuhusgahan natin. Yung mga church. Sabi ho, karamihan ho sa mga church ngayon, sabi ho, nagtuturo sila ng about sa tithes and offering. Sabi kapag hindi ka nakapagbigay, tatanungin ka pa anong dahilan, ba't hindi ka nagbigay? Totoo po ba? Hindi nila naisip na, kaya hindi nakapagbigay, may pangangailangan din. Kailangan pag nagbigay ka pa, nakalista pa yung pangalan mo. Totoo po ba? Amen? So sabi po, yung nangyayari ho nung unang panahon, it's nangyayari din po ngayon, mga kapatid. Ganun ho nila tinitwist yung Word of God. Sabi, pag nagbigay ka sa Panginoon, di ba, sigaw ng mga churches ngayon, pag nagbigay ka sa Panginoon, pagpapalain ka ng Diyos. Sabi, kung ano yung tinanim, yun yung mahilig nilang iba to. Kung ano ang yung tinanim, yun din ang iyong aanihin. Sabi, pag hindi ka nagbigay, ninanakawan mo ang Diyos. Amen? Nangyayari ho no, mga kapatid. Pero sabi, hindi ho ganun. Wala hong inutos ang Diyos na ganun sa atin. Kaya ho nangyayari yung ganun, sabi ho, marami hong nalinlang, marami hong naligaw, sapagkat hindi ho sila nagbabasa ng Biblia. Nakikinig lang ho. A-attend ng church, makikinig, then after makinig, pag nakauwi na, sabi wala na, hindi na ulit magbubuklat ng Biblia. Eh ang sabi ng Biblia, sabi ang Biblia ang salamin ng ating buhay. Sabi ang Biblia, sabi siya yung guide natin. Sabi para mamuhay ng maayos at tama dito sa daigdig. Amen? Sabi pinapawalang halaga ng marami ngayon. Kaya sabi maraming nalilinlang, hindi nila alam yung katotohanan. Amen? Sabi po ng Diyos, sabi ng Biblia, sabi mga pakitang tao, tamang-tama ang sinabi ng Diyos tungkol sa inyo sa pamamagitan ni Isaiah. Ano daw sabi? Sabi ho ng Diyos, iginagalang ako ng mga taong ito sa labi lang nila. Ngunit malayo sa akin ang kanilang mga puso. Walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin, sapagkat ang mga itinuturo nila ay utos lang ng tao. Amen? Sabi ho yung mga ganong tao daw po, like Pharisees and Sadducees. Nasabi, feeling nila, di ba, kampante sila eh. Kasi ho, sila yung nagdadala ng katuruan that time. Feeling nila, marami na silang nalalaman. Di ba? Entitled ho sila. Alam ko na yan eh. Alam ko yan, nabasa ko yan eh. Sa panahon natin, ganun din ho ba? Amen? Nasabi, kapag alam mo natin yung Biblia, sabi minsan nagkakaroon ho tayo ng, di ba? Pagmamataas, pagmamalaki. Alam ko yan eh, nabasa ko yan. Di ba? Pero sabi ng Diyos, sabi, mga pakitang tao. Amen? Sabi, hindi nyo sinusunod yung utos ng Diyos, kundi sinusunod nyo kung ano yung naaayon sa inyong kagustuhan. Amen? Sabi, binabaluktot nyo yung salita ng Diyos. Sabi dito, walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin. Sinasamba nila ako sa kanilang mga bibig, ngunit malayo ang puso nila sa akin. Kaya sabi ulit ni Pastor ng last week, nagpa-heart check-up na po ba kayo, mga kapatid? Kasi kung hindi pa, baka kailangan nyo ho. Tinuturuan ho tayo ng Biblia na sabi palaging magpakumbaba, hindi magmataas. Amen? Sabi ho, kapag ganun yung buhay natin, ganun yung pananaw natin, ganun tayo mag-isip, sabi ho, yung pagsamba natin sa Diyos ay walang kabuluhan.
So, nasasayang ho yung linggo-linggo natin pag-attend. Nasasayang ho yung pag-attend natin tuwing Bible study. Nasasayang ho yung prayer and fasting natin kasi hindi pala tama yung puso natin. Tapos sa bandang uli, pag humarap na tayo sa Diyos, magugulat pa ho tayo. Lord, bakit ako nandito? Diba? Sabi ni Jesus, kayong mga gumagawa ng masama, hindi ko kayo kilala. Sabi, huwag tayong maging katulad ng mga Pariseo. Nasabi, entitled. Dahil sila yung pinili ng Diyos, dahil matagal na sila sa katungkulan, alam nila yung salita ng Diyos. Sabi, hindi na nila binibigyan pahalaga. Hindi na sila nag-aaral, hindi na sila nagsasaliksik. Sabi, kung ano yung nalaman nila, yun na yun. Kung ano yung narinig nila, yun na yun. Delikado ho yung kapatid. Sabi ho, ang gusto ng Diyos, yung pusong mapagpakumbaba. Amen? Ulit, nagpa-check up na ho ba tayo ng ating mga puso? Amen? Next, sabi ho sa verse 10. So yun, sa part ho na yun, sabi ho, hinahanapan nila ng butas si Jesus. Pero sila yung nabigyan ng butas. Sila yung nahanapan ng butas. Amen? Nasabi, sinusunod nila yung mga katuruan ng tao, tradisyon, kaysa sa utos ng Diyos. Amen? Next part ho, sabi sa verse 10, tinawag ni Jesus sa mga tao at sinabi sa kanila, makinig kayo at unawain ang sasabihin ko. So church, makinig ho unawain ho natin. Sabi, hindi ang pumapasok sa bibig ng tao ang nagpaparumi sa kanya, kundi ang mga lumalabas dito. Amen? Ano daw ho yung nagpaparumi sa tao? Hindi yung pumapasok, kundi yung lumalabas ho. Sabi ho sa verse 12, lumapit ngayon ang mga tagasunod niya at sinabi, alam niyo po ba na nasaktan ng mga Pariseo sa sinabi ninyo? Sabi ni Jesus, sumagot si Jesus. Sumagot siya, lahat ng halamang hindi itinanim ng aking amang nasa langit ay bubunutin. Hayaan ninyo sila, mga bulag silang taga-akay. Kung ang bulag ang aakay sa kapwa niya bulag, pareha silang mahuhulog sa hukay. Amen? Kung makikita nyo doon, sabi, lumapit yung mga alagad. Sabi niyo, Panginoong Hesus, alam niyo po ba na nasaktan yung mga Pariseo sa sinabi niyo? Imbis na mag-sorry si Jesus, ang ginawa niya, mas pinrovoke niya pa Sabi, hayaan niyo sila. Yung mga hindi tinanim ng aking ama ay bubunutin. Nakita niyo ho yun? Bakit ho ginawa ni Jesus yun? Sinusubok ho ni Jesus yung kanilang mga puso. Kung paano sila magre-react, ano yung gagawin nila. Kasi ulitin natin, ang Diyos po ay nakatingin sa puso ng tao. Sunod po, sabi dito sa verse 15, sumagot si Pedro, pakipaliwanag niyo po sa amin ang pag-aalintulad na sinasabi niyo kanina. Sinabi ni Jesus sa kanila, hindi pa rin ba ninyo naiintindihan? Sabi ni Jesus, ngunit ang lumalabas sa bibig, saan na ba? Saan na ba ako kuya? 17, sabi, hindi nyo ba alam na ang anumang pumapasok sa bibig ay tumutuloy sa tiyan at idinudumi? Amen? Sabi, ngunit ang lumalabas sa bibig ay nagmumula sa puso ng tao. Ito ang nagpaparumi sa kanya sa paningin ng Diyos. Verse 19, sapagkat sa puso ng tao nagmumula ang masasamang pag-iisip na nagtutulak sa kanya para pumatay, mangalunya, gumawa ng sexual na immoralidad, magnakaw, magsinungaling, at manira ng kapwa. Sa verse 20,
ang mga bagay na ito ang nagpaparumi sa isang tao. Ngunit ang kumakain ng hindi naguhugas ng kamay ay hindi nagpaparumi sa tao. Kasi kung makikita nyo ho sa first part, di ba, sabi, pinestyon nila si Jesus. Bakit hindi naguhugas ng kamay yung mga alagad nyo bago kumain? Kasi tradisyon na ho yun, di ba? Kahit sa atin ho ngayon Nasabi, bago kumain, kailangan maghugas ng kamay. Hinahanapan nila ng butas si Jesus na ipaparatang para sabi magkamali siya. Amen? Pero ang hindi nila alam, sabi sa kanila, bumalik ho yung tanong nila Amen? Sabi, pinapahalagahan nyo yung katuruan ng mundo, ngunit yung katuruan ng Diyos, hindi nyo binibigyang halaga. Amen? Sabi, hindi yung pumapasok sa bibig nating mga tao ang nagpaparumi sa atin, kundi kung ano yung lumalabas. Kasi yun daw po ay galing sa puso. Sabi ho dito, yun daw po yung nagtutulak sa kanya para pumatay, mga lunya, gumawa ng sexual na imoralidad, magnakaw, magsinungaling at manira ng kapwa. So yung napakaliit na parte ng ating katawan is napakahalaga ho or napakalaki ng tungkulin sa atin, sa ating pagkatao. Kaya sabi, ingatan ho natin yung puso natin, mga kapatid. Nasabi, kung ano yung laman ng iyong puso, yun din yung lalabas sa'yo. Kaya sabi, hindi nyo maluloko yung Diyos, hindi nyo malilinlang yung Diyos. Kasi alam niya, tukoy niya kung ano yung laman ng puso mo. Kung totoo ka bang sumasampalataya, totoo ba yung mga sinasabi mo? Sabi, alam ni Lord lahat yun. Wala ko tayong maitatago. Now, ano hong dapat natin gawin? Kung hindi na ho tayo makakatakas sa Diyos. Kung hindi na ho natin magagawan lilangin ng Diyos, ano hong dapat natin gawin? Wala na hong iba kundi sumuko sa Diyos. Magpakumbaba. Aminin mo sa sarili mo na may mali sa'yo, lumapit ka sa Diyos, humingi ka ng tulong para maging maayos ka. Yun lang ho yun, mga kapatid. Wala na ho tayong ibang dapat gawin. Wala na hong maraming way. Tayo kasi maraming dahilan ganito lang yan. Ganto. Marami tayong ganto, ganyan. Pero ang totoo, sabi, hindi ho yun effective at hindi ho yun nakakatulong sa atin. Na walang ibang makakatulong sa atin, walang ibang makakaayos sa atin, kundi ang ating Panginoong Yesus. Amen? Next ho, sabi ho sa verse 21. Ito, pakinggan nyo mabuti, mga kapatid. Focus ho tayo. Sabi sa verse 21, umalis si Jesus mula roon at pumunta sa lugar na malapit sa Tyre at Sidon. Sa verse 22, may isang Kananea na nahihirapan doon. Lumapit siya kay Jesus at nang makaawa. Sinabi niya sa Panginoon, Anak ni David, maawa kayo sa akin. Ang anak kong babae ay sinasaniban at lubhang pinapahirapan ng masamang espiritu. Sabi, meron daw isang Kananea, or sa madaling salita, pag Canaanites or Cananea, sabi yun po ay mga hintil. Amen? Sila po'y hindi mga Hudyo. Amen? Sabi, meron daw isang Kananea na lumapit kay Jesus upang humingi ng tulong. Amen? Now, ano po yung ginawa ni Jesus? Basahin ho natin. Pero hindi sumagot si Jesus. Kaya lumapit sa kanya ang mga tagasunod niya at sinabi, paalisin niyo po ang babaeng iyan dahil sunod siya ng sunod sa atin at nag-iingay. So sabi, may babaeng lumapit kay Jesus, pero sabi, hindi siya pinansin ni Jesus. Hindi nagsalita si Jesus. Amen? Now, sunod, sa verse 24, sinabi ni Jesus sa babae, nagsalita na ho si Jesus. Makinig po ito po ay napaka-interesting. Sabi ko dito, sinugo ako para lang sa mga Israelita na parang mga tupang naliligaw. Ano daw yung sagot ni Jesus? Sinugo lang siya para sa mga Israelites. So dahil siya po ay Canaanites or Cananea, sabi po hindi siya kabilang doon. Amen?
Sa verse 25, pero lumapit pa ang babae kay Jesus at lumuhod sa harap niya at sinabi, Panginoon, tulungan niyo po ako. Amen? Sabi, binigyan na ng, nagbigay na ng salita ang Diyos na sabi, para lang sa Israel. Di ba? Ako'y binigay. Pero sabi, nagpumilit pa rin yung babae. Hindi ko siya sumuko. Amen? Lumapit ulit siya sa Panginoon. Sabi niya, pero lumapit pa ang babae kay Jesus at lumuhod sa harap niya at sinabi, Panginoon, tulungan niyo po ako. Sinagot siya ni Jesus sa pamamagitan ng isang kasabihan. Yan. Hindi tamang kunin ang pagkain ng mga anak at ihagi sa mga aso. Sumagot naman ang babae, tama po kayo, Panginoon, pero kahit mga aso ay kumakain ng mga tirang nahuhulog mula sa mesa ng kanilang amo. At sinabi sa kanya ni Jesus, napakalaki ng pananampalataya mo. Mangyayari ang ayon sa hinihiling mo. At nang sa sandaling iyon ay gumaling ang anak ng babae. Nakita niyo po kung gaano ka-amazing ho yung story ng babae na ito. Amen? Sinabihan siya na di ba? Masabi sa kanya, hindi tamang kunin ang pagkain ng mga anak at ihagi sa mga aso. That time ho, balik lang ho tayo sa history. Sa history ho ng Biblia. Sabi ho, may mga, sa kultura ho nila, ang tawag ho nila sa mga hindi Hudyo, yun talaga may bansag ho sila, sabi mga aso, or marurumi. Men? Bakit daw ho? Kasi yung mga hintil daw po, that time, sabi sila po ay sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Men? Sila po ay may ibang Diyos na sinasamba at hindi kinikilala ang nag-iisang Diyos ng Israel. Kaya sabi, binansagan silang mga aso o madudumi. Yun po yung kasabihan nila. And saan po nagsimula yon? Sabi ho, yung mga Kananea or Canaanites, sabi nagmula ho siya sa lahi ni Noah. Nabasa niyo ho ba? Nagmula ho siya sa lahi ni Noah. Sino po nagbabasa ng Biblia? Kung nagbabasa ho kayo ng Biblia, alam niyo ho na yung mga Canaanites ay nagmula sa lahi ni Noah. Sa Bible ho, may nagngangalan hong Noah, at si Noah ho ay may anak na si Ham. Naalala niyo ho? At si Ham ho may anak na ang pangalan ay Canaan. Amen? Doon ho nagsimula yon, kaya may tinatawag na Canaanites or Cananea. Kasi ho, nagmula ho siya sa lahi ni Noah. So that time, sabi kuya, kung galing pala siya sa lahi ni Noah, so ibig sabihin, Hudyo din sila, Israel din sila, Israelites din sila. Pero sabi, paano silang nahiwalay sa Diyos? Now, ito na po yon. Kung nagbabasa ho kayo ng Biblia, malalaman nyo ho na yung istorya nila, ano po yung nangyari? Sabi, sinumpa ho yung lahi ni Ham or yung anak ni Ham na si Canaan. Kasi ho, ano ho nangyari doon? Diba, naalala nyo ho sa story ni Noah, may time doon na sabi si Noah ay nalasing. Amen? At sabi, dahil sa sobrang kalasingan niya, sabi, naabutan siya ng kanyang mga anak na sabi, walang saplot doon sa kanyang tolda. Amen? Yun ho yung nangyari noon, that time. So si Ham, nakita niya yung tatay niya, na sabi, nakita niyang hubad. Ang ginawa ni Ham, imbis na takpan, amen? Sabi, ginawa niya, tinawag niya yung dalawa niyang kapatid at sinabi niya pa doon. Amen? Kumbaga, ichinismis niya pa. Amen? Sabi nung nakita nung dalawa niyang kapatid, nung ginawa nung dalawa niyang kapatid, is tinakpan si Noah, yung kanilang ama, at hindi tumingin sa kahubaran ng kanyang ama. Kaya sabi, doon nagalit, sinumpa ni Noah yung anak ni Ham na si Canaan. Kaya doon nung nagsimula na sabi, nahiwalay ko yung angkan ni Ham or si Canaan. Nasabi kaya ngayon may tinatawag na Canaanites or mga Cananea at Cananeo na sabi, hintil or hiwalay sa Diyos.
Yun ho yun, dahil po yun doon, mga kapatid. And, nabanggit ho natin kanina, sabi, bakit sinumpa sila? Napakalaki ba nung nagawang kasalanan ni Ham? Na nakita niya lang yung ama niya, at sinabi niya sa kanya, mga kapatid, para sumpain siya ng ganon? Tingin nyo guys, ano ho sabi natin kanina? May utos ho yung Diyos. Diba? Sabi sa simula, sa first part, may utos ang Diyos na igalang nyo ang inyong ama't ina. Na sino man ang lumapastangan sa kanyang ama't ina, sabi, pwedeng patayin. That time ho, nung panahon ng Old Testament. Yun po yung kautusan, binabang utos sa nila. So, that time ho, sa panahon ni Noah, sabi hindi niya binigyang respeto yung kanyang ama. Amen? Na imbis takpan niya, imbis asikasuhin niya, sabi ginawa niya pa, chinismis niya pa. So sabi, napakalaki ng kasalanan niya. Amen? So dito po makikita ho natin, ano ba yung mas mahalaga? Ba? Yung magkamali ka sa mundo na ito o yung hindi mo masunod yung kalooban ng Diyos? Amen? Ano ho nangyari dun sa anak ni Ham na si Canaan? Sabi po sila ay sinumpa at sila'y nahiwalay sa Diyos. Kung mababasa ho natin yung istorya pa o buhay ng mga Cananeo or Canaanites, sabi napakadami nilang pinagdaan ng hirap. Kaya sabi dun ho nagsimula ho yung bansag na aso o madumi. Amen? Kaya sinabi ni Jesus sa kanila, sinagot siya ni Jesus sa pamamagitan ng kasabihan, hindi tamang kunin ang pagkain ng mga anak at ihagi sa mga aso. Diba? Sa panahon natin ngayon, pag sinabihan tayong aso, nako, baka sinapak mo na yung kaharap mo. Sabihan kang aso, di ba? Sino matutuwa? Pero yung babae na yun na sinabihan ng ganon ni Jesus, sabi, ano yung naging sagot niya? Ano yung naging response niya kay Jesus? Oo, Panginoon. Alam ko po. Pero kahit ang mga aso, sabi ay kumakain sa mga tira-tirang nahuhulog ng kanyang amo sa mesa. Ano ho yung ipinakita ng babae? Kapakumbabaan ho. Hindi ho pagmamataas. Sa atin, sa panahon natin ngayon, may marinig lang ho tayong hindi maganda na sinabi ng ating kapwa. Wala na, sabog na kaagad. Doon na, nag-init na kaagad tayo. Minsan nga, word of God lang yung ibinigay sa atin eh. Nirebuke lang tayo ng word of God. Tapos hindi natin ma-accept, galit na galit ho tayo. Diba? Kasi feeling natin, diba? Alam natin eh. Feeling natin, tama tayo. Pero ang hindi natin alam, sabi, polluted na pala yung puso natin. Totoo po ba hindi? Sabi, na-rebuke lang yung kapatiran, word of God, yung sinabi, na-offend. Hindi na nag-church. Hindi na nakiisa. Kasi natuwid eh. Totoo po ba mga kapatid? Yun po yung totoo, masakit, pero totoo. Pero sabi, kung marunong kang tumanggap ng pagkakamali, sabi, yun po yung hinihintay ng Diyos. Yun yung gusto ng Diyos. Kaya ano sabi dito? Nung nakita ni Jesus, yung sagot ng babae, yung respond ng babae, sabi niya, at sinabi sa kanya ni Jesus, napakalaki ng pananampalataya mo. Mangyayari ang ayon sa inihiling mo. At nang sandaling iyon, gumaling ang anak niyang babae. Amen? Nakita ni Jesus ng kapakumbabaan eh. Kaya sabi, yung hiling niya sa Diyos, yung samot dalangin niya sa Diyos,
ibinigay kagad, dininig kagad. Nakikita niyo po, church? Nakikita niyo po, naiintindihan niyo po ba kung ano yung kulang sa atin ngayon? Marami ho sa atin ngayon sobrang entitled. Hindi ho basihan kung matagal ka na sa church, hindi ho basihan kung gaano ka katagal, hindi ho basihan kung bago ka. Ang basihan ho dito is yung puso mo. Kung yung puso mo ba ay malinis at tapat na sumasamba sa Diyos. Yun po yung tinitignan ng Diyos. Hindi ho yung pinagdaanan mo. Hindi ho kung gaano ka nakatagal. Hindi ho kung bago ka lang. Si Lord ho, sa puso nakatingin. Sabi, bago ka man, matagal ka man, luma o bago. Sabi, kung tama yung puso, sabi, ipagkakaloob ng Diyos, anuman ang iyong pangangailangan. Amen? Yun ang si Lord. Hindi ho siya bumabase sa kung anong nasa labas natin. Tinitignan niya kung ano yung nasa loob natin. Naalala niyo ho, sa mga unang chapter ho ng Matthew, diba? Ni-rebuke din ho ni Jesus yung mga Pariseo eh. Diba? Sabi, para kayong mga baso eh, yung, diba? Nililinis niyo yung labas, pero yung loob hindi. Diba? Para kayong mga nicho. Nasabi, yung labas lang yung pinapaputi nyo. Pero yung loob, sabi, punong-puno ng kabulukan. Punong-puno ng kadumihan. Men? Hindi ho mababase sa kung ano ho yung itsura natin sa labas. Kung ano ho yung kinikilos natin. Kasi madali hong sabihin, di ba? Sabi nga ho ni Jesus, sinasamba nyo lang ako sa inyong bibig. Madali hong sumamba sa pamamagitan ho ng bibig. Totoo po ba? Hindi. Madali nga sabihin na mahal ko ang Diyos eh. Pero deep inside, sabi, may mali sa puso. Madaling umaten tuwing linggo. Umatin tuwing linggo kasi nahihiya kay brother, kay sister. Pero sa Diyos, hindi nahiya. Umaaten tuwing gawain, Bible study. Kasi nahihiya doon sa nagtuturo. Hindi nahiya doon sa Diyos. Amen? Nasabi, ano yung kailangan ho natin? Sabi, kapakumbabaan ho mga kapatid. Kailangan nyo ng basag na puso na nagpapakumbaba at lumapit sa Diyos. Sabi, humingi kayo sa Diyos at kayo'y bibigyan. Amen? Humanap kayo at kayo'y makakatagpo. Humingi kayo sa Diyos. Hingiin nyo, Lord. Bigyan nyo ako ng bagong puso. Amen? Bigyan nyo ako, Panginoon, ng malinis na puso. Yun ho yung kailangan natin. Huwag na ho tayong magmatigas. Huwag na ho tayong magrunong-runungan. Lahat ho tayo dito hindi marunong. Ang Diyos lang ang marunong. Lahat ho tayo dito hindi mabuti. Ang Diyos lang ang mabuti. Amen? Yun po yung hinihintay ni Lord sa atin, mga kapatid. Na makita sa ating puso. Amen? Next natin. Sabi sa verse 29, mula roon pumunta si Jesus sa tabi ng lawa ng Galilea. Pagkatapos umakyat siya sa bundok at naupo roon. Maraming tao ang pumunta sa kanya na may dalang mga pilay, bulag, komang, pipi at marami pang mga may sakit. Inilapit sila sa paanan ni Jesus at pinagaling niya silang lahat. Amen? Namangha ng husto ang mga tao. Nang makita nilang nakapagsalita ang mga pipi, gumaling ang mga komang, nakalakad ang mga pilay, at nakakita ang mga bulag. Kaya pinuri nila ang Diyos ng Israel. Verse 32, tinawag ni Jesus ang mga tagasunod niya at sinabi, naawa ako sa mga taong ito.
3 araw ko na silang kasama at wala silang makain. Ayaw kong pauwiin sila ng gutom, baka mahilo sila sa daan. Verse 33, sumagot ang mga tagasunod niya, saan po tayo kukuha ng sapat na pagkain? Dito sa ilang, para sa ganitong karaming tao. Tinanong sila ni Jesus, ilan ang tinapay nyo? Riyan, sinabi nila 7 po at ilang maliliit na isda. Pinaupo ni Jesus ang mga tao, kinuha niya ang 7 tinapay at ang mga isda at nagpasalamat sa Diyos. Pagkatapos, hinati-hati niya ang pagkain at ibinigay sa mga tagasunod niya at ipinamigay naman nila sa mga tao. Kumain silang lahat at nabusog. Pagkatapos, tinipon nila ang mga natirang pagkain, nakapuno sila ng 7 basket at ang bilang ng mga lalaking kumain ay mahigit 4,000, maliban pa sa mga babae at bata. Matapos pauwiin ni Jesus ang mga tao, sumakay siya sa bangka, pumunta sa lupain ng Magadan. Nakita niyo ho yung church. Sabi sa verse 14 pa lang ho, sabi, nagawa na ho yun ni Jesus. Amen? Sabi, yung magpakain ng 5,000. Pero nung time na to, sabi, nagtanong uli sila kay Jesus, Panginoon, paano natin sila mapapakain? Saan tayo kukuha ng pagkain? Ha? Si Jesus ho, sabi, parang wala kayong pagtitiwala sa akin. Sabi, nagawa ko na yun nung nakaraan. Ba't ngayon nagtatanong pa rin kayo? Ganun ho tayong mga tao sometimes. Diba? Sabi, alam na ho natin yung kapangyarihan ng Diyos. Alam na ho natin yung kalagayan natin sa harapan ng Diyos. Alam natin yung kapasidad ng Diyos, pero madalas pa rin tayong magtanong. Madalas pa rin tayong mangamba. Amen po ba? Sabi ko nga sabi po natin, naniniwala po ako na bawat isa sa inyo ay may karanasan sa harapan ng Diyos. Naniniwala po ako na bawat isa sa inyo ay may ipinakitang kagila-gilalas ang Diyos sa inyo. Ng mga bagay na unexpected. At alam ko, hindi lang isang beses, maraming beses na. Pero sa kabila ng lahat ng yon, pag lumipas yung araw, yung panahon, at kapag dumanas na naman tayo ng kabigatan, hirap, sabi, napakabilis natin tumatalikod. Totoo po ba? Nandiyan na naman tayo, si sister ng lamig na naman. Si brother, hindi na naman uma-attend. Sabi, anong problema? Yun, malungkot po. Kasi may nangyari daw po. Pero hindi nila naalala yung ginawa ng Diyos sa kanila, di ba? Nung mga nakalipas. Sabi, kaya nga buhay ka pa hanggang ngayon Kasi dahil sa habag ng Diyos. Hindi po ba? Buhay pa tayo ngayon dahil sa habag ng Diyos. Kasi kung hindi niya tayo kinahabagan, kung pinabayaan tayo ng Diyos, sabi nung nakarang taon pa, wala na ho tayo. Di ba? Nagme-make sense ho ba, mga kapatid? Ganun ho tayong mga tao. Di ba? Even ho yung mga tagasunod na ni Jesus. Sabi, nakita na nila yung kapangyarihan ni Jesus. Nagpalayas ng demonyo, nagpagaling ng may mga sakit. Nagpakain ng 5,000. Tapos pagdating dito, nagtanong uli sila, Panginoon, saan tayo kukuha ng ipapakain sa kanila? Di ba? Ang kulit. Ganun ho tayo, mga kapatid. Kaya sabi, kailangan natin palaging nire-remind. Kaya sabi, ini-encourage ko ho kayo, ini-encourage ho tayo ng mga mangangaral, tagapagturo, na sabi, palagi kayong makiisa. Palagi kayong dumalo. Kasi natural na ho sa atin yung pagiging makalimutin.
Men? Mamaya nga ho, paglabas dito, baka nakalimutan na eh. Pag tinanong mo bukas, anong turo ng Sunday? Ewan ko eh. Kalimutan ko na. Diba? Ganun ho tayo minsan, mga kapatid. Accepted po ba, church? Accepted. Yun ho yung maganda. Marunong tayong tumanggap ng pagkakamali natin. Sabi, hindi lang marunong tumanggap ng pagkakamali. Sabi, handa mong isaayos yung buhay. Diba? Handa kang magpaayos. Handa kang lumapit sa Diyos ng may pagpapakumbaba. Yun po yung mahalaga. Hindi ho problema yung magkamali ka. Hindi ho problema yung magkasala ka. Ang problema ho doon, sabi pag hindi ka marunong tumanggap ng pagkakasala at hindi ka marunong lumapit sa Diyos para hindi mo na magawa yung mga pagkakasalang nagagawa mo. Yun po yung delikado doon. Kasi sabi ho ng Biblia, hanggat nandito ka pa sa lupa, buhay, sabi may mga bagay na unexpected na hindi mo namang gusto, pero mangyayari at mangyayari. Amen? Sabi mangyayari lang ho yun na magiging perpekto ka na kapag ka dumating na ho ang ating Panginoong Hesus. Pero wag nyo naman ho gawing dahilan yon para magpatuloy sa kasalanan. Kasi minsan yung iba nagiging dahilan na yon. Wala namang perpektong tao. Di ba? Minsan yun na yung dahilan nila. Nagpapatawad naman yung Diyos. Di ba? Sabi alam ng Diyos, ulitin natin, alam ng Diyos ang laman ng ating puso. Sabi kung alam mo na yung katotohanan, alam mo ng mali pero ginawa mo pa, doon ka mas lalong nagkakasala. Doon ka mananagot sa Diyos. Sabi alam mo nang ang tama, alam mo nang ang mali, ginawa mo pa. Kaya hindi ho lisensya yun na walang perpektong tao eh. Mapagpatawad naman ng Diyos, hindi ho dahilan yun para magpatuloy tayo sa kasalanan. Sabi ng Diyos, magpakabanal kayo sapagkat ako'y banal. Amen? Babalik ho tayo sa Matthew 14. Paano napagtagumpayan ni Jesus? Nung panahon ni Jesus, siya po ay tao din. Kung ano yung nararamdaman mo ngayon, nararamdaman din ni Jesus that time. Kasi po siya ay tao din. Pero sabi, napagtagumpayan ni Jesus. Sabi nga ho, siya po yung naka-perfect lang ho. Siya ho yung nakasunod lang. Nag-iisang nakasunod sa Diyos. Tao ho siya nun ha. Kagaya ho natin. Kaya sabi, hindi po natin pwedeng idahilan na tao lang tayo. Nagkakasala. Si Jesus ho, tao lang din that time, pero nagawa niyang pagtagumpayan. Ano yung turo ni Jesus? Sa Diyos ka lang tumingin. Amen? Kasi pag ipinaubaya mo lahat sa Diyos, sabi yung mga bagay na hindi mo kaya, si Lord may kayang gawin. Amen? Yun yung kagandahan doon, kapatid. Kapag nauunawaan mo yung salita ng Diyos. Amen? Kapag alam mo yung pangako ng Diyos, na hindi ka mangangamba, hindi ka matatakot. Amen? Hindi ka magpapa-apekto sa iyong kapaligiran. At dahil hindi ka na-affected sa iyong kapaligiran, hindi ka na lumulubog. Amen? Kasi kilala mo si Lord. Alam mo yung kakayanan niya, alam mo yung kapasidad niya. At alam mong kahit gaano kalaki, kahit gaano kabigat, kayang solusyonan ng Diyos. Wala hong hindi kayang solusyonan ng Diyos. Lagi niyo pong tandaan yun, mga kapatid. Ang kailangan lang natin gawin is lubusang magtiwala at sumunod sa Kanya. Naalala niyo ho yung dating turo po dito? Sabi, ano daw po yung ibig sabihin ng faith? Yung pananampalataya. Diba sabi, yung faith, sabi, naglalaman ho siya ng tatlong mahalagang recipe. Sabi, hindi ho basta pananampalataya lang yan. Sabi, ang faith ho, sabi, paniniwala, pagtitiwala, at pagsunod.
Hindi po pwedeng naniniwala ka lang sa Diyos. Amen? Hindi po pwedeng nagtitiwala ka lang din sa Diyos. Kailangan ho palaging may pagsunod. Sabi po, kung gusto nyo magbunga or kung gusto nyo sagutin ng Diyos ang iyong mga samot dalangin, sabi nga, use your faith. Amen? Kilala mo na siya, nagtitiwala ka sa Kanya, at ikaw ay sumusunod sa Kanya. Amen? At kapag ginagawa mo yon, ano po yung ibig sabihin? Sign po yun ng pagrespeto, pagkilala sa Diyos. Sign po yun ng pagpapakumbaba, na alam mong si Lord lang yung may kayang gawin sa iyong buhay. Na si Lord lang yung makakapagpabago sa iyo, si Lord lang yung makakatulong sa iyo. Amen? Now, church, napakagandang aral ho mula sa Biblia, mula sa ating Panginoong Hesus. Ano ho yung tinuturo ni Jesus dito sa Matthew 15? Naintindihan na po ba natin? Ano ho yung sinasabi ng Matthew 15? Sinasabi ni Jesus sa atin. Sabi, alisin na ho natin yung nagpagaling siya ng maraming may sakit. Alisin na ho natin yung nagpakain siya ng maraming tao. Kasi automatic ho, kaya niya hong gawin talaga yon. Sabi, hindi na natin kailangan mag-doubt. Pero sabi, ano yung pinaka-mensahe ng Matthew 15? Kapakumbabaan, yes? Eh? Sabi ho, ang itinuturo ho ng Diyos sa atin, dito ho sa Matthew 15, sabi, hindi ho yung pumapasok sa bibig natin ang nagpaparumi sa ating sa harapan ng Diyos, kundi ang lumalabas sa ating bibig na nagmumula sa ating puso. Amen? Nasabi, ano man ang kalagayan mo, ano man ang sitwasyon mo, sabi, Israelites ka man, Hudyo ka man o Hintil, sabi, kapag ikaw ay lumapit sa Diyos ng may pagpapakumbaba at kinilala mo siya na yung Diyos na sabi may kayang gawin sa iyong buhay, sabi, meron kang kaligtasan. Meron kang kasagutan. Amen? Ang Diyos po ay nakatingin sa puso ng tao. Amen? Kaya sabi, kailangan natin magpalinis ng puso. I-check up natin ho, pa-check natin ho. Assess natin yung sarili natin. Ano pa ba yung laman? Bakit hanggang ngayon hindi pa dinidinig ni Lord yung mga samot dalangin ko? May kulang pa ba? May dumi pa ba, Lord? Lord, tulungan mo akong alisin ito. Lord, tulungan mo akong linisin ito. Bigyan mo ako, Panginoon, ng bagong puso. And kung titignan nyo ho, ayaw ng Diyos sa mapagmataas. Amen? Gusto ng Diyos sa mapakumbaba. Tingnan nyo ho yung buong Matthew 15. Kung aanuhin nyo lang, kung i-observe nyo lang ho. Sa Matthew 15, meron po siyang tatlong karakter. Sabi yung Diyos, si Jesus. Sabi yung chosen people, or yung mga Israelita. Sabi yung mga Hintil. Amen? Supposed to be, sabi ni Jesus, ako'y binaba para sa mga Israelita o sa mga tupang naliligaw. Pero sabi, mas dininig ng Diyos ang samot dalangin nung taong sabi, tinuturing nilang hindi kabilang sa kanila. Diba? Kasi ho, ipinapakita ni Jesus, kahit kayo yung pinili ko bilang nasyon, sabi, kung hindi tama ang inyong puso, sabi, hindi ko kayo diringgin. Nakita nyo ho, church? Sabi, may tatlong pangunahing character ho, na nagpapakita lang ho na, anong pinapakita ho sa atin? Hindi porket alam mo yung salita ng Diyos,
Diba? Hindi porket kampante ka na, feeling mo okay ka na. Hindi ho. Kailangan ho natin palagi ng pagpapakumbaba. Sabi, ano man ang kalagayan mo, ano man ang sitwasyon mo ngayon, nasaan ka man ngayon, ano man ang kinatatayuan mo, sabi, si Lord ang dahilan kung bakit nandiyan ka. Kaya sabi, anong dapat mong gawin? Sabi, parangalan ang Diyos. Amen? Sabi, ibigay ang mataas na papuri, pagsamba. Ano daw ho yung pataas na papuri at pagsamba? Ano daw ho yung pinakamagandang handog na may handog natin sa Panginoon? Sabi yung ating sarili, na sabi kagamit-gamit sa harapan ng Diyos. Amen? Nasabi walang pagmamalaki, kundi sabi punong-puno ng kapakumbabaan. Sabi nga, hindi ako yung nasusunod, kundi ang Diyos ang nasusunod sa buhay ko. Yun po ang gusto ng Diyos. Church, naintindihan po ba natin? Hindi ho mahirap intindihin ang salita ng Diyos kung inyong i-desire. Sabi nga, kung ano yung laman ng puso mo, kung laman talaga ng puso mo na intindihin o nawain ng Diyos, sabi, maiintindihan mo. Pero kung wala sa iyong puso yung salita ng Diyos, talagang paglabas mo dito, makakalimutan mo kagad yun. Kasi nga, hindi mo binigyan pahalaga. Ibig sabihin, hindi pa si Lord yung center o laman ng iyong puso. Sa tagal natin ho dito sa church, dapat ho, sabi, malagong-malago na ho tayo. Kasi sobrang dami na ho natin napakinggan na salita ng Diyos. Sabi, dapat natuto na ho tayo. Sabi, yung utos na mahalin mo yung kapwa, paulit-ulit na natin narinig. Baka nga may ilang dekada na ho eh. Matagal na ho ba? Pero bakit ngayon may sama pa rin ang loob sa kapatid? May inggit. Di ba? Bakit may puot sama ng loob pa rin hanggang ngayon? Sabi, tagal na natin naririnig yung utos ng Diyos na ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Sabi, parang wala tayong pinagkatandaan. Ano, tumatanda ho tayong paurong. Amen? Baka sabihin nyo na naman, kuya, tao lang eh. Walang perfectong tao. Kaya nga binigay ho yung Holy Spirit eh. Amen? Sabi, yung Holy Spirit ang tutulong sa atin, amen, para mapagtagumpayan ho natin. Kaya nga sabi, may bunga ng banal na Espiritu Santo. Sabi, self-control. Amen po ba? Dapat ho, naintindihan at naunawaan na ho natin. Antayin pa ho ba natin magalit si Jesus? Magalit ang Diyos sa atin bago natin maunawaan? Dati pa pinagsisigawan na. Sabi nga, black and white pa lang, naririnig na ho natin yung utos na yun ng Diyos. Di ba po ba? Pero hanggang ngayon, hindi pa rin natin magawa. Sabi, check your heart. Check natin yung puso natin, mga kapatid. Sabi ho natin kanina, okay lang ho na magkamali, magkasala, hanggat buhay ka pa. Kasi ibig sabihin ho nun, binubuhay ka pa ng Diyos at may chance ka pang mabago. Ang masama ho doon kapag ikaw binawian ng buhay na hindi mo nababago ang iyong puso, ang iyong buhay. Sabi, wala na hong bawian yon. Sabi, forever ka na doon. Sa lahat ng forever, yun po yung ayaw nating puntahan. Yeah, everlasting. Everlasting sa apoy ng impyerno. Sabi, yung mithiin ho natin yung habang buhay na kasama natin ng Diyos. Eh sabi, ngayong araw pa lang ho, kung naintindihan nyo ho at naunawahan nyo ho
Yung sinasabi ng Diyos, itinuturo ng Diyos sa atin. Ngayon pa lang ho, ilapit na natin sa Diyos, idulog na natin sa Diyos. Magpakumbaba ho tayo sa harapan ng Diyos. Palinisan ho natin ang ating puso. Nang sa ganun ho, magkaroon ho tayo ng maayos na relasyon sa ating Panginoon. Masabi, dumating man yung time, okay ho tayo. Hindi ho tayo mangangamba. Hindi ho tayo matatakot. Kasi ho, kasama ho natin ang Diyos. Alam ho nating may kaligtasan tayo sa Diyos. Amen po ba, church? Naunawaan ho ba yung gustong sabihin ni Jesus sa atin dito sa Matthew 15? Kung naunawahan ho, praise the Lord ho. Maraming salamat ho sa buhay niyo.